Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat na nandito ngayon sa YouTube channel natin at nanonood ng vlog na ito, dasal ko po ang inyong tagumpay sa anumang hamon na darating sa inyong buhay. Alam ko, makakayanan niyo po. Sa vlog natin ngayon, itatampok ko po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo, kasi marami ang naghihintay at marami ang nagre-request nito, ang mga prutas para sa maswerte at masayang pagsalubong ng taong 2025. Kaya make sure panoorin ninyo hanggang sa huli. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs, mga gabay at iba pang mga exciting na content na gagawin natin dito sa YouTube channel natin na ito. Siguraduhin tapusin ang content o ang vlog natin ito. Sasalubungin muli natin ang bagong taon, isang panahon na puno ng kahulugan, puno ng tradisyon at puno ng pag-asa. Ito ang espesyal na sandali kung kailan sinasabi natin na paalam sa nakaraan at binubuksan ng ating mga puso sa lahat ng dala ng hinaharap. At ano pa nga ang mas magandang paraan upang magdala ng swerte at kasaganahan sa ating mga tahanan kundi sa mga prutas na sumasagisag sa lahat ng ating mga hangarin. Ibabahagi ko sa inyo tungkol sa mga prutas na maaaring gawing mas matamis, mas maliwanag at puno ng kaligayahan ang ating 2025. Bago yan ay sasagutin at lilinawin muna natin. Kailangan ba talagang kumplituhin ng isang dosenang klase ng prutas? Marami naman nagsasabi dapat 13 na klase ng prutas. Ilan ba dapat? Una ay alamin at mag-reflect muna tayo. Ano ba ang naging epektibo sa buhay natin? Ano ba ang naging tradisyon ng pamilya ninyo? Kasi kung naging maswerte at masagana ang buhay ninyo sa paghahanda at pagkukumpleto ng isang dosena o 13 na pirasong prutas, di dapat ipagpatuloy niyo yon. Sa vlog nating ito, hindi ko sinasabi na ako ang tama at mali ang ibang mga feng shui masters na fina-follow o sinusunod ninyo. Ang sa atin lang ay mabigyan kayo ng isang practical na approach na mas may malalim na pag-intindi sa mga bagay-bagay. Ito po ay advice ko po sa inyo, isang practical na advice. Hindi naman talaga kailangan na kumplituhin ninyo lahat ng prutas sa palengke, lalo na kung hindi naman mapapakinabangan at hindi nyo kayang kainin at ubusin ang mga prutas na ito. Kung gaano karami ang prutas na dapat na ihanda, ay nakadepende sa budget ninyo. Pwede po na 3 klaseng prutas ang ihanda natin sa bagong taon. Pwede rin 5, pwede rin 7, o di naman kaya 9 na prutas. Halimbawa, kung 3 klaseng prutas ang ihahanda ninyo, mas mainam na tig-3 rin sa bawat klaseng prutas. Maliban lang sa mga malalaking prutas tulad ng watermelon at iba pang malalaking prutas, isa lang ang ihahanda natin. Ngayon, kikilalanin natin ang mga prutas na maswerteng ihanda ngayong 2025 at ano ang simbolismo ng mga ito. Kayo na ang bahalang pumili alin dito. Una sa listahan natin ay ang mga oranges, tangerines at kiat-kiat. Good luck and happiness in abundance. Ang mga oranges and tangerines ay kinakailangan para sa bagong taon. Sa feng shui, ang salitang come, K-A-M, ay tunog katulad ng salitang swerte at ang kanilang bilog at gintong hugis, ito ay perpektong simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Kaya't binibigay sila bilang regalo o ginagamit bilang dekorasyon upang magdala ng tagumpay at kaligayahan sa bagong taon sa bawat tahanan. Pomegranates. Hindi ito common sa Pilipinas pero isasali natin. Pomegranates symbolizes longevity and prosperity. Ito ay may napakaraming buto, sumasagisag ng kasaganahan at pag-unlad. Bukod pa rito, ang kanilang maliwanag na pulang kulay ay nagtataboy ng masamang spirito. Sa tradisyon ng feng shui, sila ay kaugnay o nauugnay ng magandang kapalaran at maraming anak. Kaya
Kaya kung umaasa ka ng isang taon na puno ng pagsasama-sama ng pamilya at kasaganahan, siguraduhin na isama ang mga pomegranates sa iyong hapagkainan sa bagong taon. Melon, sumisimbolo ng family togetherness. Ang melon na may matamis na lasa at mahalimuyak na bango o amoy ay kumakatawan sa pagkakaisa ng pamilya. Ang pagkakaroon nito sa iyong hapagkainan sa bagong taon ay sumasagisag na ang iyong pamilya ay mananatiling malapit at matatag sa darating na taon, anuman ang hamon na darating. Mga mansanas o apple, sumasagisag ng peace and safety in life. Ang mga mansanas ay prutas ng kapayapaan at pagkakaisa. Madalas silang ibinibigay bilang regalo tuwing Kapaskuhan, Bagong Taon at mga mahalagang okasyon upang makaakit ng kaginhawaan at kapayapaan. Kung kakain ka ng mansanas sa bisperas ng Bagong Taon, sinasabi na mag-i-enjoy ka ng buhay na puno ng kapayapaan at balanse. At huwag nating kalimutan, sa maraming kultura, ang mga mansanas ay simbolo ng karunungan at kaalaman, ang perpektong prutas para simulan ang bagong taon. Pinya o pineapple for health and luck. Ang mga pinya na kilala sa feng shui bilang ong lai na nangangahulugang darating ang swerte, luck is coming, ay malinaw na mga simbolo ng kasaganahan. Pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng pinya sa inyong hapagkainan sa bagong taon ay matitiyak ng isang matagumpay at maswerteng taon. Maaari mo itong idagdag sa mga fruit salad o mga dessert para magdala ng isang malusog na pagdiriwang ng bagong taon. Grapes, a year full of abundance. Ang ubas ay isang mahalagang prutas para sa bisperas ng bagong taon. Ayon sa tradisyon, kung nakakakain ka ng isang dosenang ubas sa hating gabi, is sumisimbolo na isa para sa bawat buwan ng taon, magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa darating na taon. Ang tradisyong ito ay nagsimula noong dekada 1880s at patuloy pa ring umiiral, ginagawa hanggang sa ngayon. May ilan pang mga tao na naglalagay ng mga kumpol ng ubas sa mga pintuan o bintana upang makaakit ng kasaganahan. Mangga, mango, the fruit of happiness. Ang mangga ay kilala sa pagdadala ng kaligayahan at swerte sa mga kultura dito sa Asia, kasama na dyan ang ating bansa. Sa parehong tradisyon ng Buddhism and Hinduism, ang mangga ay isang pangunahing bahagi ng ating hapagkainan sa bagong taon. Sa kulturang Hindu, ito ay simbolo ng pag-ibig at kasiyahan. Kaya kung nais mong mas masaya at mapagmahal na taon, huwag kalimutan, isama ang masarap na prutas na mangga. Kaya kung nais mo ng mas masaya at mapagmahal na buong taon, huwag kalimutan, isama ang mangga sa inyong fruit basket ngayong bagong taon. Papaya, the fruit of love and protection. Ang papaya ay isang prutas na tropikal na kilala sa matamis na lasa at mga katangian nito sa pagpapagaling. Sa maraming wika, ang salitang papaya ay katulad din ng salitang parang tatay o nanay na ginagawang simbolo ito ng pagmamahal at proteksyon ng ating mga magulang. Ang bilog na hugis at gintong kulay nito ay kumakatawan din sa kayamanan at kasaganahan. Kaya kung gusto mong punuin ang iyong taon ng positibong enerhiya, idagdag ang papaya sa iyong handa sa bagong taon. Watermelon, abundance and good fortune. Ang pakwan ay prutas ng kasaganahan. Salamat sa maraming buto nito na sumasagisag sa kayamanan at paglago. Sa feng shui, ang mga buto ay tinuturing na tanda ng potensyal at tagumpay. At ang maliwanag na pulang kulay nito, isang simbolo ng kasiyahan at swerte, ay magdadala ng masayang damdamin sa anumang pagdiriwang. Ang pagkain ng pakwan sa bagong taon ay pinaniniwalaan makakatulong sa iyo na maipakita ang mga layunin at hangarin para sa darating na bagong taon. Avocado, sumisimbolo
ng health and prosperity. Ang avocado ay isang prutas na puno ng positibong kahulugan. Ang mga berde at lila nitong kulay ay kumakatawan sa kasaganahan. Ngunit, ito rin ay isang powerhouse ng kalusugan, puno ng mga bitamina at nutrisyon. Ang avocado ay isang superfood na tumutulong sa iyo na simulan ang bagong taon na may enerhiya at sigla. Kaya, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong YouTube family, kung naghahanap kayo ng malusog na simula para sa 2025, ang avocado ang pinakamainam na pagpipilian natin. Lemon, cleansing and fresh start. Diba? Ang lemon sa kanyang mga purifying properties ay naglilinis ng negatibong enerhiya at naghahanda sa atin para sa mga bagong simula. Hindi lang ito maganda sa pagkain, kundi maaari rin itong gamitin sa mga ritual ng paglilinis upang palayasin ang mga masasamang espiritu. Ang maliwanag na dilaw na kulay nito ay nagdadala ng kaunting optimismo at kaligayahan. At ang sariwang amoy nito ay pupunuin ng mabuting enerhiya ang iyong tahanan para sa bagong taon. Isasama natin ang iba pang mga prutas na masagana dito sa ating bansa na pwede nyo ring ihanda o pagpilian para sa masaganang pagsalubong ng bagong taon. Kaya, let's continue. Jackfruit o langka, ang elemento ng apoy ng jackfruit ay nagpapaunlad na sa kaunlaran sa pamamagitan ng paghikayat sa pananalapi at personal na paglago, sa pamamagitan ng pagtindi ng pagiging positibo, sa pamamagitan ng paglalagay ng Qi energy na pinalakas ng langka ang masiglang enerhiya ng bahay, kaya pinahuhusay ang sigla at enerhiya sa loob ng ating tahanan. Kasama dito ang bayabas, guava. Bilang elemento ng earth, ang bayabas ay nagbibigay ng katatagan na sumisimbolo ng pagiging maaasahan at pagkakapare-pareho na mahalaga sa pagpapaunlad ng mga relasyon at karera. Ang kun, Qi energy ng bayabas ay kumakatawan sa enerhiya sa pag-aalaga. Makopa, in English, Java apple. Pinahuhusay ng makopa ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-angkla ng mga relasyon ng pamilya na sumisimbolo sa pagkakaisa at katatagan dahil sa elementong wood or kahoy. Ang Shun, Qi energy ng Java apple, ay naghihikayat ng intelektual at professional na paglago na humahantong sa mas maraming oportunidad at tagumpay sa buhay. Pomelo. Ang pomelo ay madalas na nakikita bilang simbolo ng kasaganahan at good luck sa feng shui na maayos na umaayon sa mapalad na daloy ng enerhiya ng silangan. Ang berdeng kulay nito ay nagpapaganda sa wood element na natural. Sa feng shui, ang pomelo ay sumisimbolo ng magandang kapalaran, kalusugan, kaligayahan para sa buong pamilya sa buong taon. Saging, syempre hindi mawawala. Ang banana o ang saging ay nagpapaunlad ng isang maayos na kapaligiran sa iyong tahanan o espasyo sa pamamagitan ng pag-encapsulate ng enerhiya ng elementong wood. Sa feng shui, ito ay sumisimbolo ng pagsuporta at pagkakaisa ng pamilya at kasaganahan ng isa't isa. Panghuli sa listahan natin ay ang kiwi. Bagamat hindi ito common sa Pilipinas, pero isasama natin, marami tayong nakikitang kiwi sa grocery. Ang kiwi ay maaaring iugnay sa kalusugan, kabutihang loob, kagalingan, kabaitan at pagiging bukas. Sinasagisag ng kiwi ang swerte, youth energy, lakas at pagkakaisa sa kalikasan. Ang mga prutas na nabanggit ko dito sa vlog na ito ay hindi lamang masarap at puno ng bitamina, kundi magdadala rin ng malalim na kahulugan na maaring magdala ng swerte, kalusugan, pag-ibig at kasaganahan sa bawat buhay natin sa 2025. Kung ilalagay mo man ang mga ito sa iyong mesa para sa bagong taon, o ihahain mo ito sa unang almusal sa bagong taon, pupunuin nila ng kulay at saya ang iyong buhay. Ngunit tandaan, ang tunay na mahika ay hindi nasa mga prutas lamang mismo, kundi sa ating positibong pananaw at pasasalamat para sa lahat na meron tayo. Dasal ko po sa inyong lahat, kasama na ang inyong mga mahal sa buhay, ang isang bagong taon na puno ng blessings at kaligayahan.
Magkakaroon po tayo ng live sa mga susunod na araw upang mas madali man nating pag-usapan ang tungkol sa mga masuswerteng prutas na pwede nating ihanda o ialay sa bagong taon. Kung meron kayong mga katanungan, kindly leave a comment dito sa comment section sa vlog nating ito at susubukan ko pong sagutin yan lahat sa live natin. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay mga gabay po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw, at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na panonood, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel, Franz Byron PH. Ingat always!